Chinky, kayo ang best business ideas for OFWs and first-time entrepreneurs. Kung gusto nyo malaman, yan ang panunuorin ninyo sa araw na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. OFW ka ba na gusto mo magsimula ng business? Ayaw mo na kasi bumalik sa abroad. Or first-time entrepreneur ka pero gusto mag-start pero hindi mo alam kung ano papasukin mo. Okay, yan ang pag-usapan po natin. Alam mo, the fact is 6 out of 10 Filipinos or OFWs na gustong magnegosyo pero hindi naman nila alam kung paano at 80% ng mga small businesses fail on the first 5 years of operation. Kaya mga ka-friendship, bibigyan ko kayo ng idea ang 5 business ideas, magkano puhunan, ano dapat mong paghandaan. Okay, number 1, alam mo para sa mga OFWs, sa mga first-time entrepreneurs na you want to keep your job at the same time meron kang kinikita, alam mo, online selling and e-commerce. Bakit ito nag-work? Kasi ang kagandahan dito, low capital lang, 5,000, 10,000 pataas. Pwede na. Pwedeng part-time, di ba? Maraming platform na ngayon. Lazada, Shopee, Facebook Marketplace, TikTok Shop. Alam mo, sobrang bilis na ngayon magbenta. Hindi katulad namin noong panahon, house to house, door to door. At sa matter of fact, ang kagandahan po dito sa online or e-commerce, meron na rin tinatawag na affiliate marketing. Kahit nasa abroad ka, kapatid, pwede yan. Ang gagawin mo lang, pipili ka lang ng produkto na gusto mo. Sa affiliate, promote ka lang ng product. Wala kang puhunan. Pagkatapos niyan, pag may bumili sa shopping cart mo, yung supplier ang magpapack, mag-ship, magkukolekta at may commission ka makukuha. Kaya nga, kung gusto nyo malaman kung paano mag-work yung TikTok affiliate system, meron akong step-by-step guide to teach you on how to do it. No? Just type Peraan, P-R-A-A-N, and I will send you the link, no, so that you'll be able to enroll. And FYI, this is not for free kasi we invited mga expert to teach us. Or next naman, ang pwede mong gawin, ikaw mismo ang kumuha ng produkto. Like for example, pumili ka ng niche, maghanap ka ng supplier sa Divisoria, Taytay, or sa Alibaba, and then gumamit ka ulit ng social media app to promote. As a matter of fact, may isang kababayan tayong si Marie, OFW siya, nagbenta lang siya ng beauty products online habang nagsa-abroad. At pag uwi niya, malaki na kinikita niya, so hindi na siya bumalik. Nakapag-set up po siya while she is abroad. Again, online and e-commerce. And kagandahan din dito, kahit tulog ka, pag may bumibili ng produkto mo, kumikita ka. Number 2, ang isa pang magandang startup para sa OFW kung magta-try ka first time, food business or homemade food delivery. Bakit maganda? May demand eh. Araw-araw may makain na tao. Pwedeng magsimula, maliit na puhunan. 10,000? Pwede na, di ba? Alam mo, kung gusto mo, hindi ka marunong magluto, reselling lang. Tapa, longganisa, tocino. Or if not, mag-bake ka. Cookies, pastries, or cake. Food franchise kung gusto mo. Milk tray, fries, siomai. Alam mo, ang importante lang, paano magsimula? Pumili ka ng product na gusto mo i-market. Number 2, maghanap ng supplier. Number 3, pwede ka mag-start ng bahay or pwede ka maghanap ng simple na pwesto, matao, pwede ka nang magbenta. Alam mo, isang ring OFW na si Carlo from Saudi naman, nagsimula siya ng frozen food business. Yung inumpisa niya tocino para mabilis. And then from there, nag-branch na siya sa manok. From there, nag-branch na siya sa baboy, sa baka. Ngayon, may meat shop na siya. Ngayon, pagbalik niya dito sa Pilipinas, may negosyo na siya. Hindi na niya kailangan bumalik na abroad. Grabe itong mga ideas na ito. Alam ko, it sounds simple, okay, but it's not easy kung di mo alam kung ano gagawin mo. Kaya nga tanong ko muna kay Josephine de Guia, kay Itenon, at kay Zederico, kayo ba ay interesado magkaroon ng additional income? Pangatlo, isa pa, mababa lang yung cost na umpisahan sa mga OFW first-time entrepreneurs, franchising. Ang kagandahan kasi ng franchising model, tried and tested na siya, may support system, kahit wala kang experience sa negosyo. Pwede tayo mag-start mga 20 to 50,000 ng mga food cart franchise. Ang dami na po niyan eh. Water filling station, laundry shop. Ang tip ko sa inyo, hanap ka ng reputable brand. Yung may sistema na. At siguraduhin mong may magmamanage. At pangatlo, social media mo rin sa local community. Katulad nga na si Jenny, isang OFW sa Canada, nag-franchise din siya ng Show My Business. Nag-umpisa lang siya sa 1 at yung 1 kumikita ng mga 1,500 pesos per day. Kita na yun ha. So more or less kumikita siya ng 45. And then nag-ROI siya in less than 1 year. Nag-open na siya ng second and third branch niya. Ngayon, good news, full-time na siya. Pang-apat, ito naman po, medyo may kalakihan na po na. Ito po yung rental business. Bakit nag-work ang rental business? Kasi passive ang income. Pwede mo iwanan. Lumalakas din ang demand, lalo na kung nasa Airbnb section ka. Ang puhunan dyan, at least, 1,000,000, 1,000,000 pataas. Pwede kang magpaupa. Or let's say, kung may existing ka ng bahay, pwede kang mag-bed space. Mas mababa yun. Pa-Airbnb. Or if not naman, kung gusto mong rental business, kung wala kang ganong kalaking puhunan, ito pa sa tip. Motorcycle, pwede. Yung mga e-bikes, pwede. Or sasakyan. Ingat lang ha,
sa mga rent na nga scam o yung mga sasakyan. So, ang suggestion ko, paano ka magsisimula? Maghanap ka lang ng property, location na maganda. Paano mo ipropromote? Sa pamagitan ng inyong broker or if not naman, gumawa ka lang ng clear rental arrangement. As a matter of fact, meron din tayo isang seaman. Yan ang ginawa. Nag-umpisa po siya, nag-ipon, isang apartment, kumita na siya, tapos pangalawang apartment. Ngayon, ang good news, kahit nasa barko po siya, may steady income na po siya kahit na siya ay nagpapahinga. Kasi 6 months sa mga seaman. Panglima na magandang opportunity na pwede niyong pasukan sa mga OFW sa first-time entrepreneurs, sell your skills. Anong kaalaman mo? Anong karunungan mo? Online freelancing. Kasi ang gagandahan dito, maliit ang punan, laptop, cellphone, internet. Kahit ibang bansa, pwede kang maging digital nomad. Tapos malaki ang kita. As a matter of fact, ano yung mga services? Magaling ka ba sa graphic design, video editing, social media management, virtual assistant, bookkeeping, data entry? Kung may expertise ka, online coaching, e-learning courses. So, how do you start? Number 1, syempre, dapat meron kang alam sa skill na yun. Number 2, gumawa ka lang ng portfolio. Offer mo lang sa Upwork, Fiverr, Online Jobs PH. And then number 3, hanap ka lang ng clients. Isang OFW natin sa Hong Kong, yan ang ginagawa niya tuwing weekend. Nag-aral siya ng online freelancing at ngayon, since natuto na siya muna pagkatapos siya nagtuturo na siya ng ibang mga kababayan natin na mga taga Hong Kong at meron na siyang digital marketing agency at kumikita na siya. Ngayon, for good na siya sa Pilipinas. Kaya para sa mga tao naman na gusto naman matuto ng online, yung work from home, pero hindi nyo alam. Again, sagot na kita. We created online course called Sana All, How to Work from Home and then you earn from home. Siya po yung isa sa pinakamagaling na expert pagdating po sa online freelancing. Me and Mami MK will teach you yung step-by-step guide kung paano kayo makakuha ng kliyente, paano kayo matututo, paano kayo gagawa ng resume, saan kayo mag-apply, magkano i-charge yung lahat ng step-by-step guide. And FYI, this is not for free. This is an online course. If you want to check it out, i-check na lang sa baba ng comment section. Kaya mga kaipunaryo, kahit ikaw isang OFW first-time entrepreneurs, hindi mo kailangan ng malaking puhunan para mag-start. Ang negosyo rin ay hindi para sa mga matatalino. Ang negosyo po ay para sa mga tao willing matuto. Dahil ako naniniwala ako ang pag-unlad, pag-asenso ay napag-aaralan. Kaya nga, based on the information that I have given you, alam ko marami na, alin sa palagay mo sa mga negosyo, ang pinakaswak para sa'yo, i-comment mo lang sa comment section. So guys, if you like this video, don't forget to like, share, and also subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.